Thank you. Mr. Witness, you mentioned a flash drive, correct? Yes, sir. Now, kung yung flash drive na iyan, ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yan? Yes po. The very same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. Finish na. Nakita na ang di umano'y assassin ni VP Sara ng prosekusyon. Prosecution may pasabog sa depensa. Lucas 12 verse 2, sapagkat walang nakatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalaman at lalabas sa liwanag. Ito na nga ba ang sinasabing finish na o simula pa lamang na mas matinding serye ng pasabog sa impeachment trial? And the NBI, I withdraw, Your Honor. I withdraw, Your Honor. I withdraw. Your Honor. It's even more compound question. Nothing to object to. Withdraw, Your Honor. Withdraw. Counsel, move on. Sa katatapos lamang na mapagdinig sa Senado para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, uminit ang talakayan ng direktang tanungin ni Senator Judge Bam Aquino ang prosekusyon hinggil sa isa sa pinakamabigat na paratang sa Article 4, grave threats and assassination plot, ang umano'y inupahang hitman o assassin. Nang tanungin ng korte ang NBI senior agent na si John Mark Calilong kung naimbestigahan ba nito ang mismong hitman, inamin ng testigo na ang pagsusuri lamang sa video live stream ang kanyang naging saklaw. Dito na pumasok ang matalim na kumpirmasyon ng prosekusyon. Me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Ang pasabog ng prosekusyon may testigo sa umano'y assassin. Agad na kinuha ni Private Prosecutor Attorney Amando Vergel Ligutan ang mikropono upang sagutin ang krusyal na tanong ni Senator Judge Bam Aquino. Tinanong ni Senator Bam, will you representing other witnesses that will pertain to this alleged hitman? Sagot ni Attorney Vergel Ligutan, as to the alleged hitman, Your Honor please, yes. Dahil sa kumpirmasyong ito, minabuti ni Senator Aquino na isang tabi muna ang iba niyang katanungan at sinabing hihintay niya ang pagharap ng mismo testigo sa korte. Ito ang itinuturing ng marami na isa sa mga pinakamalaking cliffhanger at pasabog ng prosekusyon bago mag-adjourn ang unang linggo ng paglilitis. Affidavit that you provided. Yes, Your Honor. Okay. May mga nabanggit dun sa mga statements tungkol sa hitman. No? Sa totoo lang, yung presensya ng hitman, mabigat yon. So, let me ask, are you the one who investigated just the video or did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President? I was only tasked for the video, sir. Okay, may I direct this to the prosecution? Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Ito ang labanan ng estratehiya ng prosecution versus depensa. Habang naghahanda ang prosecution na ilabas ang kanilang alas, hindi naman magpapahuli ang defense team ni na Atty. Mark Binluan at Atty. CJ Narvasa sa pagbuwag sa argumento ng kabila. Ang issue ay umano'y hitman assassin. Ang pananaw ng prosecution, merong direktang testigo na ihaharap sa korte upang patunayan ang banta at pag-hire ng assassin. Ayon naman sa depensa, walang competent na ebidensya na tunay na nagkokontrata ng assassin si VP Sara, pawang hinala at pahayag lamang daw ng media. At sa konteksto ng pahayag ng prosekusyon, isang seryosong banta ito, grave threat at inciting to sedition laban sa Pangulo at matataas na opisyal ng bansa. Pero ayon naman sa depensa, ang pagtatanggol ng isang ina, asawa at anak laban sa umano'y Operation Romanov, isang lihim na banta sa buhay daw ng pamilyang Duterte. Sa proseso ng NBI investigation, ayon sa prosekusyon, may pambansang mandato ang NBI na mag-imbestiga motu proprio sa banta ng Pangulo kahit walang formal na reklamo.
Sa side naman ng depensa, inamin ng NBI na ibinalik ng DOJ ang kanyang initial referral dahil kulang sa ebidensya at affidavits mula sa mga mismong umano'y biktima. So, last question for this prosecution witness. You Counsel may confirm. proceed. Kinukumpirma mo, Mr. Witness. When confronted with the question whether she uttered those threats against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House, the Vice President did not deny, and she confirmed she made those threats. Objection, Your Honor. What is the objection? Leading. Witness may not answer. Counsel, kindly rephrase. It's your last question. I Let's will. kindly rephrase. Okay, now, Mr. Witness, base sa video na yan, makikita mo ba, base sa video na yan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats. Objection, leading. I will withdraw the question. That's all for this witness, Your Honor, please. Thank you very much. At sumabog din ang sabina kay Atty. Zulaika Lopez at ang mga susunod na hatol. Iniatas na ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang pagpapalabas ng sabina laban kay Atty. Zulaika Lopez, ang OVP Chief of Staff at matagal ng katiwala ni VP Sara Duterte. Sa Lunes, July 13, nakatakdang iharap ng prosekusyon si NBI Agent Attorney Jeremy Lotto. Sa Martes, July 14, inaasahang tatayo sa witness stand si Atty. Zulaika Lopez. At sa kasunod na mga araw, inaasahan din ang pagharap ni LSB Executive Director Belinda Bello at ang pagtatalakay sa mga BIR at bank records. The witness is under the same obligation to appear tomorrow by virtue of the same subpoena issued to him. The same is true with respect to Attorney Jeremy Lontok, especially given that the subpoena gives 2 dates for the required appearance of the 2 NBI agents. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabanggit na kabilang sa ipapatawag para humarap sa susunod na mga pagdinig si Atty. Zulaika Lopez. Si Atty. Lopez ay itinuturing na hostile witness ng House Prosecution Panel sa Article 4 o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. The request for issuance of subpoena ad testificandum to Atty. Zulaika Lopez, the presiding officer granted the same and will be issued. Sa panonood natin sa makasaysayang paglilitis na ito sa Senado, nakikita natin kung paano nag-aagawan ang magkabilang panig sa paghahanap ng katotohanan, mga testigo at ebidensya. Ngunit ipinapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos na mayroong isang mas mataas na hukuman kung saan ang lahat ng tao ay haharap balang araw. Sa korte ng tao pwede magtagaw ang isang akusado sa teknikalidad o kakulangan ng testigo, ngunit sa hukuman ng ating Panginoong Diyos, walang lihim na hindi mabubunyag. Sinasabi sa Roma 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa dakilang pamantayan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ito ay walang hanggang kamatayan at walang hanggang pagkakahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang magandang balita, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos na mapahamak. Ipinadala ng ating Panginoong Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Yesus ang nagbayad ng buong parusa ng ating mga pagkakasala nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli. Siya ang dakilang tagapagtanggol o advocate na nag-aalok sa iyo ng libreng kapatawaran at buhay na walang hanggan na walang sino man sa mundo ang pwedeng gumawa nito. Sinasabi sa unang Juan 2 verse 1, ngunit kung may nagkasala man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Huwag mo hintayin kaibigan ang araw ng kanyang pagbabalik kung nais mong makasiguro sa iyong kaligtasan at magkaroon ng kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ngayon sa pamamagitan ng panalangin ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kinikilala po namin na kami po ay makasalanan sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga maling gawa, salita at pag-iisip. Naniniwala po kami sa aming Panginoong Jesucristo na siyang namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at nabuhay muli upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong araw na ito, binubuksan po namin ang aming mga puso at tinatanggap po namin ang aming Panginoong Jesucristo bilang aming personal na Panginoon at tagapagligtas.
Isinusuko po namin sa Kanya ang aming buhay ngayon. Ipinapanalangin din po namin ang bansang Pilipinas. Gabayan niyo po ang Senado, ang prosekusyon at depensa at ang buong impeachment court at lahat ng mamayang Pilipino. Naway ang iyong katarungan, katotohanan at kapayapaan ang mangibabaw sa aming bayan. Gabayan niyo rin po si Vice Presidente Sara Duterte, ang kanyang pamilya, gayon din po ang aming Pangulo, Pangulong BBM at ang kanyang pamilya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siya rin aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.